Kaugnay pa rin sa lindol sa Visayas ay makakausap natin sa telepono si Bohol Governor Edgardo Chato. Magandang gabi po sa inyo, Governor Chato. Hello. Yes, Governor. You're on air. Good evening. Yes, you're on air on PTV. Good evening po sa inyo. Ilan na po ang casualties sa inyong lalawigan? Our latest meeting tonight, nagbigay ng casualties update. Umabot siya ng 176. And then yung ating injured, naka-register na tayo ng 489 injured. And then we have 12 missing persons. Yes, marami pa po ba tayong mga kababayan na nasa mga evacuation centers at kamusta na po sila? Nang hindi ka pa tumawag or before I was reached by your station, nagkakaroon pa ng aftershock. Kaya expectedly, yung mga taong nasa labas pa, tuwing gabi, hindi pa matutulog sa bahay nila, nandyan pa talaga. Hindi lang sa evacuation center, yung iba naka-temporarily stay overnight, but some are just sleeping in open spaces with their own tents a few meters away from their respective homes. So, merong mga ganon din na sitwasyon, and that is common in many areas of the most affected areas of the province. Hindi naman buong probinsya talaga ang nasalanta or heavy yung damage, but the tremors are felt all over the province. Maraming mga areas din na wala namang masyadong pinsala. Pero pag merong mga aftershocks, nafe-feel pa rin. Governor, meron po kaming natanggap na ilan na mga ulat na meron pa rin daw po hanggang ngayon na lugar sa Bohol na hindi pa rin po naaabot ng tulong. Totoo po ba ito? Yung sinasabing tulong, kinakategorize kasi ito ng level 1, yung heavily affected, at saka yung mga level 2, yung hindi masyadong affected, but they're really affected kasi they feel the impact of the earthquake, pero hindi gaano yung pinsala compared to the level 1. Siyempre, ang inuuna ng mga agencies of government natin, yung mga areas na heavily affected. Yan din yung agreement among the delivering agencies like the DSWD, the provincial government, and the other agencies that are supportive of the relief efforts. Governor, pero dito naman sa ating mga operations, talagang minomonitor din sa ngayon ang lahat ng mga deliveries para aabot talaga doon sa mga may kakailangan nito. Whether they come from the DSWD or the provincial government or even by the private institutions that have come also to deliver their aid to the victims dito sa lalawigan ng Bohol. Pagkatapos ng level 1 listed towns, then the next step will be to move to the next level of affectation. So yung mga areas naman ito, aabutin din ng suporta. Tuloy-tuloy ang pagbibigay ng mga food packs and support sa kanila. And then, yung mga housing naman na temporary shelters ay tinutulungan na rin. Pati yung ating mga hospitals na nasira, gumagawa na rin ng mga shelter areas para yung mga pasyente medyo hindi naman masyadong exposed to the elements na yun ang nangyari upon the earthquake immediately, day 1, day 2, talagang exposed yung mga pasyente, nagdetent na lang sila sa labas. Governor, hanggang sa ngayon po ay kanselado pa rin po ang klase sa ilang bahagi ng Bohol. Ano-ano po ba yung mga areas na wala pa rin pong pasok ang ating mga mag-aaral at hanggang kailan po itong suspension na ito? Buong Bohol, nagdeklara po tayo in consultation with DepEd and CHED na wala pang pasok sa araw na ito hanggang sa Miyerkules. Pero i-assess po namin by Wednesday rin kung kailangang i-extend pa ang walang pasok. Dahilan nito ay ang palaging nandiyan pa rin yung aftershock.
According to PHIVOLCS, pag merong aftershocks, it can still create damage, especially on buildings and structures that have originally been affected. Kaya, just to make sure that everyone is safe, the DepEd local, Bohol, and as well as the CHED officials, including at the regional office, had consultations about the suspension of classes muna. How about po yung mga negosyo po sa Bohol? Unti-unti na po bang nagbubukas yung ilan sa ating mga at mga grocery stores para po may mabilhan yung ating mga kababayan dyan na nangangailangan ng kanilang mga pangunahing mga pangangailangan? Yes, bukas yung ating mga negosyo, bukas yung ating mga hotels, bukas yung ating mga resorts. Yung Tagbilaran City, marami nang nagbubukas din ng mga negosyo, may malls na rin na nagbukas. Doon sa mga bayan, especially in areas na merong apektado, nagbubukas na rin sila. Except in certain towns like yung Loon na hindi pa bumalik yung kuryente, hindi pa lahat na areas, hindi pa gaano karami ang nagbukas ng mga stores. Kaya ngayong gabi, nag-usap kami because we have coordination meetings with all the agencies every day. And we just concluded one of our coordination meetings tonight. And the DTI has already informed our public na they will go into their moving caravan to the towns that are affected and yung negosyo ay hindi pa masyadong bumalik sa normal, katulad nito sa bayan ng Loon. Pero in the other towns, nagsibukasan na yung mga negosyo. Saka yung Kalakal naman, medyo nag-increase yung demand nga for products, nag-increase din yung mga remittances from Boholano relatives abroad kasi alam nilang may mga pinsala. Kaya kailangan magbukas yung mga negosyo kasi may purchasing power yung mga tao para yun yung development. Okay, maraming salamat po sa inyo, Governor Edgardo Chato. Maraming salamat din po sa mga tulong ninyo sa dasal at lahat. Thank you very much.